Ngayong patay na ang asawa mo, magluksa ka, mag-empake, at huwag ka nang babalik pa, sabi ng manugang ko habang kami naghahapunan. Ngumiti lang at tumango ang anak kong si Wally. Hindi naman talaga sayo ang bahay na to. Umalis ako nang walang imik. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko. Masaya akong nandito kayo. Sundan ninyo ang kwento ko hanggang sa dulo at mag-comment kung taga saan kayo nanonood para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking istorya. Iba ang pakiramdam sa hapagkainan ngayong wala na si Noli. Ang lamisang kaoba na naging saksi sa hindi mabilang na hapunan ng pamilya ay tila napakalaki at napakaluwag kahit na 3 kaming nakaupo rito. Panay ang sulyap ko sa kanyang bakanting upuan, umaasang makikita siya roon na may banayad ng ngiti at mahinahong presensya. 1 linggo na ang nakalipas mula nang ilibing namin ang aking asawa sa loob ng 32 taon. 1 linggo mula nang tumayo ako sa tabi ng kanyang puntod, pakiramdam ko'y kalahati ng aking kaluluwa ang natanggal. Mabigat pa rin ang pighati sa aking dibdib, kaya't bawat paghinga ay parang hirap. Pakiabot ng patatas, sabi ni Rowena, ang boses niya ay kasing talas ng salamin. Kailanman ay hindi naging maganda ang tono ng manugang ko sa akin. Ngunit ngayong gabi, may ibang lamig sa kanyang pakikitungo. Inabot ko ang mangkok, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Lubos akong pinahina ng libing. Sa edad na 71, akala ko'y handa na ako sa araw na ito. Ngunit walang makapaghahanda sa akin sa sakit na bumabalot sa akin ngayon. Si Wally, ang aking 43 taong gulang na anak, ay nakaupo sa pagitan namin na parang isang referee na nakapili na ng kanyang panig. Halos hindi niya ako tiningnan buong gabi. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa kanyang asawa ng 15 taon. Ang anak ko na dati iyumayakap sa akin, kapag binabangungot ay hindi man lang magawang salubungin ang aking mga mata. Napakaganda ng serbisyo, hindi ba, sabi ko, sinusubukang basagin ang katahimikan. Tiyak na matutuwa ang iyong ama na makita ang napakaraming tao roon. Maingat na ibinaba ni Rowena ang kanyang tinidor. At iyon nga ang kailangan nating pag-usapan, inay. May kung anong sa tono niya ang nagpakaba sa akin. Tumingin ako sa kanilang dalawa, naghahanap ng kahit anong bahid ng init na dapat ay naroon sa isang pamilyang kararating lang mula sa isang pagluluksa. Sa halip, malamig na kalkulasyon ang nakita ko sa mga mata ni Rowena at pagkailang sa aking anak. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, bagamat kinatatakutan ko na ang sagot. Umayos ng upo si Rowena, ipinapakita ang postura na ginagamit niya kapag magbibigay ng ultimatum. Nakita ko na ito dati, karaniwan kapag ipinapaliwanag niya kung bakit hindi makakadala o si Wally ng madalas o kung bakit kailangang baguhin ang mga tradisyon ng pamilya para umayon sa kanyang gusto. Nag-usap na kami ni Wally, simula niya, na may peking tamis sa boses na ginagamit niya kapag may kailangan. Ngayong wala na si Itay, masyadong malaki ang bahay na ito para sa iyo. Napakurap ako, nalilito. Masyadong malaki. Mahigit 30 taon kong pinamahalaan ang bahay na ito. Alam ko ang bawat alog ng sahig at siraing gripo. At iyon nga ang problema, patuloy ni Rowena, unti-unting nawawala ang kanyang pagkukunwari. Hindi ka na bumabata at magastos ang pagpapanatili ng ganito kalaking bahay. Sa tingin namin ni Wally, mas makakabuti kung lilipat ka sa isang lugar na mas angkop sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang suntok. Lumipat. Ito ang aking tahanan. Dito naming binuo ni Noli ang aming buhay. Dito lumaki si Wally. Sa wakas ay nagsalita si Wally, halos pabulong ang boses. Nay, tama si Rowena. Ang gastusin pa lang sa upkeep ay magiging sobrang bigat para sa iyo. Hindi ako inutil, Wally, sabi ko, naririnig ang panginginig ng aking boses. At ang bahay na ito nag-ipon kami ng iyong ama ng maraming taon para mabili ito. Bawat silid ay may alaala ng aming buhay. Tumigas ang ekspresyon ni Rowena. Ang mga alaala ay hindi nakakapagbayad ng kuryente o amilyar. Maging praktikal ka, Milagros. Tinitigan ko siya. Ang babaeng ito na unti-unting naglayo sa akin mula sa buhay ng aking anak sa loob ng 15 taon. Ang babaeng kumumbinsi kay Wally na ang mga hapunan tuwing linggo kasama ang kanyang ina ay masyadong nakaka-pressure at ang mga pagbisita tuwing holiday ay kailangang balansehin. Na laging nangangahulugang mas maraming oras sa kanyang mga kamag-anak. Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Tanong ko, kahit na nararamdaman ko na ang sagot na parang yelo sa aking tiyan.
Sa tingin namin, dapat kang tumingin sa mga magagandang retirement community, sabi ni Rowena, na para bang isang malaking pabor ang ginagawa niya sa akin. Isang lugar na may mga aktibidad at mga kaedad mo. Mas magiging mabuti iyon para sa iyo, kaysa mag-isa sa malaking bahay na ito. Bumaling ako kay Wally, desperadong umaasa na makakita ng kahit anong senyales na hindi siya sang-ayon. Wally, sa tingin mo ba talaga dapat kong ibenta ang bahay kung saan ka lumaki? Kung saan kami ng iyong ama? Praktikal lang, naiputol niya, hindi pa rin makatingin sa akin. At sa totoo lang, kailangan namin ni Rowena ng mas malaking espasyo. Pinag-uusapan na namin na palakihin ang aming pamilya at malaki ang potensyal ng bahay na ito. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay rumagasa sa akin na parang malamig na alon. Hindi lang nila ako gustong paalisin, gusto nila ang bahay ko, ang tahanan na buong pagmamahal naming inayos ni Noli sa loob ng 3 dekada. Ngayong patay na ang asawa mo, magluksa ka, mag-empake at huwag ka nang babalik, biglang nawala ang lahat ng pagkukunwari sa boses ni Rowena. Hindi naman talaga sayo ang bahay na ito. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na may kaswal na kalupitan, na para bang pagtatapon lang ng lumang kasangkapan ang pinag-uusapan at hindi pagpapalaya sa ina ng kanyang asawa. Tumingin si Wally at sa isang saglit may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Pag-aalinlangan marahil kahit konting konsensya. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at tumango. Tama siya, Nay. Ang bahay na ito ay kay Itay at ngayon sa akin na. Nakikitira ka lang dito. Pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo. Nakikitira lang. Na para bang ang 32 taon ng pagsasama, ng pagbuo ng buhay at pagpapalaki ng pamilya ay katumbas lang ng isang pinalawig na house sitting. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahina, mas matatag ang boses ko kaysa sa aking nararamdaman. Sa loob-loob ko may nababasag. Hindi lang ang puso ko, kundi ang pagkakakilala ko sa kung sino ang aking anak, kung sino ang aking pamilya. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig ang mga binti. Kailangan ko ng panahon para magdi. 2 linggo, putol ni Rowena. Sapat na iyon para makahanap ka ng angkop na lugar at mag-ayos ng mga maglilipat. 2 linggo. Hindi 2 buwan, ni hindi isang makatwirang panahon para magluksa at magplano. 2 linggo para buwagin ang isang buong buhay. Sa wakas ay diretsong tumingin sa akin si Wally. At ang nakita ko roon ay mas malala pa sa galit o puot. Ito ay kawalang pakialam. Isang kaswal na kawalang interes sa aking sakit. Para rin sa ikabubuti mo ito, sabi niya, na parang kinukumbinsi rin ang sarili. Makikita mo. Umakyat ako sa silid na pinagsaluhan namin ni Noli. Bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ang silid ay amoy pa rin ang kanyang pabango, at ang kanyang salamin sa pagbasa ay nasa nightstand pa kung saan niya ito iniwan noong gabi bago siya atakihin sa puso. Umupo ako sa gilid ng aming kama at tinitigan ang aking refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mukhang mas matanda sa 71, ang kanyang puting buhok ay walang buhay at ang kanyang mga asul na mata ay nanlalabo dahil sa gulat at pighati. Sa loob ng 2 linggo, kailangan kong iwanan ang silid na ito kung saan ako nagpaalam kay Noli 7 araw lang ang nakalipas. Kailangan kong ilagay sa mga kahon ang 32 taon ng pagsasama at isuko ang lahat sa isang anak na nagsabi sa aking hindi ako kailanman naging parte nito. Ngunit habang nakaupo ako roon sa kadiliman, may ibang nagsimulang umusbong sa ilalim ng pighati at gulat. Isang maliit at matigas na butil ng determinasyon. Si Noli ang laging humahawak ng aming pananalapi, ngunit tinuruan niya akong maging masusi na bigyang pansin ang mga detalye. Bukas, sisimulan kong ayusin ang mga dapat ayusin. Tatawag ako sa bangko at sisimulan ang proseso ng pag-alam kung ano talaga ang para sa akin. Dahil kung akala ni Wally at Rowena na basta-basta na lang nila akong mabubura sa pamilyang ito nang walang anumang kahihinatnan, maaaring magulat sila. Ang unang kailangan kong gawin ay alamin kung ano ang iniwan ni Noli at para kanino. Iba ang sikat ng araw sa mga bintana ng kusina habang mag-isa akong nakaupo sa almusal, hawak ang aking 2 tasa ng kape. 10 araw na ang lumipas mula sa masamang hapunan na iyon at pakiramdam ko ay nagpipigil ng hininga ang bahay, naghihintay na ako'y umalis. 2 beses nang dumaan si Wally at Rowena para sukatin ang mga silid at pag-usapan ang mga renobasyon na para bang hindi nila ako nakikita.
Kahapon, narinig ko si Rowena sa telepono na kausap ang isang kontraktor. Nag-i-schedule ng mga pagtatantiya para sa oras na makaalis ang matanda. Ginugol ko ang 10 araw na iyon sa isang kakaibang estado ng pamamanhid. Mekanikal na nag-aayos ng mga gamit at sinusubukang huwag pansinin ang lumalaking kaba sa aking tiyan. Ngunit ngayong umaga, sa wakas ay handa na akong harapin ang mga praktikal na bagay na aasahan ni Noli na aking aasikasuhin. Ang bayahe papuntang unang pambansang bangko ay tumagal ng 15 minuto sa mga pamilyar na kalye ng aming lugar. Mahigit 20 taon ko nang ginagawa ang bayaheng ito, kadalasan kasama si Noli sa passenger seat na siyang nag-aasikaso ng aming mga transaksyon habang ako'y naghihintay sa kotse. Lagi siyang maingat sa aming pananalapi, hindi dahil sa hindi siya nagtitiwala sa akin, kundi dahil sabi niya isa itong bagay na hindi ko na kailangang alalahanin. Ngayon, sana pala ay mas nagbigay ako ng pansin. Si Ginang Panganiban, ang bank manager, ay bumati sa akin na may maingat na pakikiramay na para sa mga bagong balo. Ginang Henderson, nakikiramay po ako sa pagpanaw ni Ginoong Noli. Napakabait niyang tao, laging nangangamusta sa aking mga apo. Salamat, Elena. Lagi ka rin niyang nababanggit. Umupo ako sa silya sa tapat ng kanyang mesa, mahigpit ang hawak sa aking pitaka. Kailangan kong maintindihan ang aking sitwasyong pinansyal. Si Noli ang nag-aasikaso ng lahat at natatakot akong medyo nalilito ako. Lumambot ang ekspresyon ni Elena. Siyempre po, hayaan ninyong tingnan ko ang inyong mga account. Humarap siya sa kanyang computer, ang mga daliri tumitipa sa keyboard. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang nagtaas ng kilay. Naku po. May problema ba? Kinabahan ako. Posible kayang nakuha na ni Wally at Rowena ang access sa aming mga account? Hindi naman po problema. Medyo marami lang pong account dito, higit sa inaasahan ko, sabi ni Elena na may halong pagtataka. Simulan po natin sa joint checking account ninyo na ginagamit para sa mga gastusin sa bahay. Nagprint siya ng isang statement at inabot sa akin. Ang balanse ay sapat na para sa ilang buwan kung magiging matipid ako. Gumaan ang aking pakiramdam. Hindi pala ako may iwanang walang-wala. Ngayon, patuloy ni Elena, mayroon din pong savings account na nakapangalan sa inyong dalawa. Isa pang papel ang lumabas. Ang balanse nito ay mas malaki, sapat para mabuhay ako ng ilang taon kung kinakailangan. Napakabuti, sabi ko, nababawasan na ang tensyon sa aking mga balikat. Laging maingat si Noli sa pag-ipon. Opo, napaka-metodikal niya, sang-ayon ni Elena, ngunit nakakunot pa rin ang noo sa kanyang screen. Ginang Henderson, may nakikita po akong ilang iba pang account dito na kailangan kong i-verify. Ang ilan ay mukhang nakapangalan sa inyo lamang. Kailan po ang huling beses na sinuri ninyo ang inyong kumpletong financial portfolio kasama si Ginoong Noli? Nakapangalan sa akin lang, ulit ko, nalilito. Parang hindi tama iyon. Si Noli ang namamahala ng lahat ng aming pera. Muling tumipa si Elena sa keyboard. Ayon po sa aming mga tala, may 4 pang karagdagang account. 2 time deposit, isang money market account, at, ito'y interesante, isang trust account na itinatag 5 taon na ang nakalipas. Nagsimulang umikot ang aking isip. Hindi ko maintindihan. Walang nabanggit si Noli tungkol dito. Maaari ko po bang itanong, nagpahayag po ba ng anumang alalahanin ang inyong asawa tungkol sa sitwasyon ng inyong pamilya? Minsan po, ang mga kliyente ay nagtatatag ng hiwalay na mga account bilang isang paraan ng proteksyon. Nabigla ako sa tanong. Proteksyon mula saan? Hindi ko po maintindihan. Nag-atubili si Elena, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Minsan po, kapag ang mga kliyente ay may komplikadong dynamic sa pamilya, marahil may mga alalahanin tungkol sa mga pagtatalo sa mana o mga panlabas na pressure. Gumagawa sila ng mga hakbang para masiguro ang pinansyal na seguridad ng kanilang asawa. Naisip ko ang kilos ni Noli sa mga nakaraang taon. Kung paano siya nagsimulang magtanong tungkol sa mga gawi sa paggastos ni Rowena. Kung paano siya tumatahimik kapag binabanggit ni Wally ang kanilang mga problema sa pera. Kung paano niya iginiit na siya mismo ang mag-aasikaso ng lahat ng aming transaksyon sa bangko, na hindi pinapayagan si Wally na samahan siya kahit na nag-aalok ang aming anak. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga ibang account na ito? Tanong ko, halos pabulong.
Nagprint si Elena ng ilang pahina pa. Ang unang time deposit ay nagro-rollover taon-taon sa loob ng 7 taon. Ang pangalawa ay binuksan 3 taon na ang nakalipas. Ang money market account ay tumatanggap ng mga otomatikong transfer mula sa inyong joint checking account. Maliit na halaga, pa 2,000 dito, 3,000 doon, ngunit sa paglipas ng panahon, inabot niya sa akin ang mga statement. Lumabo ang mga numero sa aking paningin. Hindi ito mga maliit na emergency fund. Ito ay malalaking halaga ng pera, sapat para makabili ng bahay, sapat para mabuhay ng komportable sa loob ng maraming dekada. Paano ito posible, tanong ko. Wala akong pinirmahan. Sa totoo po, meron, marahang sabi ni Elena habang kinukuha ang isang folder. Ang inyong mga pirma ay nasa lahat ng papeles. Mukhang dinala kayo ni Ginoong Noli para pumirma ng mga dokumento. Marahil sinasabi sa inyo na mga routine banking update o insurance forms lang ang mga iyon. Tinitigan ko ang mga papel na ipinakita niya. Nandoon ang aking pirma, may petsa at testigo, sa mga form na hindi ko matanda ang pinirmahan. Ngunit sa pagtingin sa mga petsa, natatandaan ko ang ilan sa mga pagkakataon. Noong pumunta kami para i-update ang aming address. Noong lumipat kami sa bagong uri ng checking account. Hindi niya sinabi sa akin kung ano talaga ang pinipirmahan ko, bulong ko. Hindi po iyon bihira, maingat na sabi ni Elena. May mga asawa po na mas gustong sila na ang humawak ng mga detalye para maiwasan ang stress o kalituhan. At sa legal na aspeto, lahat po ay nasa ayos. Ang mga account na ito ay lehitimong sa inyo. Sinubukan kong iproseso ang kahulugan nito. Habang sinusukat ni Wally at Rowena ang aking kusina at pinaplano ang kanilang mga renobasyon, habang tinatrato nila ako na parang pabigat na dapat itapon, mayroon pala akong mga yaman na wala silang kaalam-alam. May isa pa pong bagay, sabi ni Elena, mas maingat pa ang boses. Ang trust account na nabanggit ko, ito po ay tumatanggap ng mga transfer mula sa isang business account sa loob ng 5 taon ang A. Henderson Construction Trust. Iyon po yata ang kumpanya ng inyong asawa. Pero ibinenta ni Noli ang negosyo nang magretiro siya. Sabi ni Wally, ang pera mula sa pagbebenta ay halos hindi sapat para mabayaran ang mga utang. Muling tumingin si Elena sa kanyang screen. Ayon po sa aming mga tala, aktibo pa rin ang business account. May mga regular na deposito at pagkatapos ay mga transfer sa inyong trust account. Ginang Henderson, sa tingin ko po ay kailangan ninyong kausapin ang business accountant. Baka mayroon pang higit pa sa inyong sitwasyong pinansyal kaysa sa inaakala ninyo. Umalis ako sa bangko na tulala, mabigat ang pitaka sa mga account statement at printout. Sa halip na umuwi agad, pumarada ako sa isang maliit na kapihan at umupo sa kotse, binabasa ang lahat ng ibinigay sa akin ni Elena. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Sa paanong paraan, nang hindi ko nalalaman, sistematikong pinoprotektahan ako ni Noli. Bawat account, bawat investment, bawat trust fund ay nakaayos para masigurong magiging malaya ako sa pananalapi. Habang pinag-aaralan ko ang mga statement ng trust account, isang pattern ang lumitaw. Ang mga deposito ay tumutugma sa mga pagbisita ni Wally sa nakalipas na 5 taon, laging mas malalaking halaga matapos humingi ng maliit na pautang si Wally sa kanyang ama, o kapag nagpaparinig si Rowena tungkol sa kanilang mga problema sa pera. Nagbibigay si Noli ng pera sa aming anak, ngunit pinoprotektahan niya ang katumbas o mas malaking halaga para sa akin. Na para bang alam niyang balang araw, kakailanganin kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nag-vibrate ang telepono ko dahil sa text ni Wally. Nay, nakahanap na si Rowena ng realtor para ilista ang bahay. Pwede na nating simulan ipakita sa mga buyer sa susunod na linggo. Sana nakakahanap ka na ng malilipatan. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Pagkatapos ay muli kong tiningnan ang mga bank statement sa aking kandungan. Napakakumpiyansa ni Wally at Rowena, sigurado silang hawak nila ang lahat ng baraha. Wala silang ideya na ang kanilang maingat na mga plano ay nakatayo sa isang pundasyon na hindi nila naiintindihan. Bukas, tatawagan ko ang business accountant. Aalamin ko kung ano pa ang iniwan ni Noli. At pagkatapos, magpapasya ako kung ano ang gagawin sa kaalamang minahal ako ng aking asawa ng sapat para masigurong hindi ako kailanman mapapasailalim sa awa ng sinuman. Ang pighati ay naroon pa rin, sariwa at matalim.
Ngunit sa ilalim nito may ibang lumalaki. Isang tahimik na lakas na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang opisina ng Morales and Associates ay nasa isang simpleng gusali sa pagitan ng isang dry cleaner at isang tax preparation service. Hindi pa ako nakapunta rito dati. Laging si Noli ang humaharap sa mga business meeting, sinasabing mga nakakabagot na papeles lang iyon na magbibigay lang sa akin ng sakit ng ulo. Ngayon, naiintindihan ko na, higit pa sa pagkabagot ang inilalayo niya sa akin. Si Margarita Morales ay tila kaedad ko, na may kulay bakal na buhok na nakatali sa isang praktikal na buwan at mababait na mata sa likod ng kanyang salamin. Mahigit 15 taon na niyang hawak ang mga libro ng A. Henderson Construction, at ang kanyang ekspresyon nang tumawag ako kahapon ay maingat na neutral. Ginang Henderson, sabi niya, itinuturo ang isang silya sa tapat ng kanyang magulong mesa. Una sa lahat, hayaan ninyong ipaabot ko ang aking pakikiramay. Mabuting tao si Noli at isang tapat na negosyante. Mamimiss ko ang aming mga quarterly meeting. Salamat. Sana ay nakilala ko rin siya sa negosyo tulad mo. Umupo ako, ang aking mga bagong bank statement ay ligtas na nakatago sa aking pitaka. Sinusubukan kong intindihin ang aming sitwasyong pinansyal at nabanggit ng bangko ang patuloy na kita mula sa negosyo na hindi ko alam. Bahagyang nagtaas ng kilay si Margarita. Hindi ninyo alam? Kakaiba iyon. Madalas kayong ikwento ni Noli at akala ko di. Huminto siya, tila pinag-iisipan muli ang kanyang sasabihin. Pakiusap, kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari. Sabi ng anak ko, naibenta na ang negosyo maraming taon na ang nakalipas at halos hindi pa ito nakabawi sa mga utang. Naibenta? Tila totoong naguguluhan si Margarita. Ginang Henderson, ang A. Henderson Construction ay hindi na ibenta. Ito ay ni-restructure. Humarap siya sa kanyang computer, nagbukas ng mga file. 5 taon na ang nakalipas, inilipat ni Noli ang pagmamay-ari ng mga asset ng kumpanya sa isang trust. Ang A. Henderson Construction Trust. Kayo po ang nakalista bilang pangunahing benepisyaryo. Tila umikot ang silid. Ako ang may-ari ng construction company. Well, ang trust ang may-ari nito at kayo ang may-ari ng trust. At naging matagumpay ito. Naging maingat ang inyong asawa sa mga kontratang tinanggap niya matapos ang restructuring. Mas maliliit na trabaho, maaasahang kliyente, tuloy-tuloy na kita sa halip na pabago-bagong kita mula sa malalaking komersyal na proyekto. Nagprint siya ng ilang pahina at inabot sa akin. Ito ang mga profit and loss statement sa nakalipas na 5 taon. Tulad ng makikita ninyo, ang kumpanya ay patuloy na kumikita. Tinitigan ko ang mga numero, nanginginig ang aking mga kamay. Malaki ang taunang kita, higit pa sa sapat para ipaliwanag ang mga regular na deposito na nakita ko sa mga statement ng trust account. Pero nagretiro na si Noli, sabi ko ng mahina. Hindi na siya nagtatrabaho. Umatras siya sa pang-araw-araw na operasyon. Ngunit pinanatili niya ang pangangasiwa at hinawakan ang mas malalaking estratehikong desisyon. Ang mismong trabaho sa construction ay pinamahalaan ni Thomas Bryons. Sa tingin ko ay kilala ninyo siya. Tumango ako. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho si Thomas para kay Noli, nagsimula bilang isang batang apprentice at umangat hanggang maging foreman. Nasa libing siya, isa sa ilang tao roon na tila tunay na nagluluksa. Si Thomas ang halos nagpapatakbo ng kumpanya sa nakalipas na 5 taon, patuloy ni Margarita. Inayos ito ni Noli para makatanggap si Thomas ng porsyento ng kita bilang performance bonus na nagpanatili sa kanyang motibasyon at katapatan. Naging matagumpay na arrangement ito. Bakit hindi sinabi sa akin ni Noli ang lahat ng ito? Halos pabulong na tanong ko. Nag-atubili si Margarita, halatang hindi komportable. Ginang Henderson, marahil ay hindi ko ito dapat sabihin, ngunit nag-aalala si Noli sa mga pressure mula sa pamilya. Nabanggit niya na ang inyong anak ay may mga problema sa pera at ang asawa nito ay magastos. Nag-aalala si Noli na kung malalaman ng pamilya ang tungkol sa patuloy na kita ng negosyo, magkakaroon ng mga inaasahan at hiling na maaaring makompromiso ang inyong kinabukasan. Ang mga piraso ay nabubuo na ng may nakakagimbal na kalinawan. Sa bawat paghingi ni Wally ng pautang sa kanyang ama, sa bawat komento ni Rowena tungkol sa aming komportableng pamumuhay,
kinakalkula ni Noli kung paano tutulungan ang aming anak nang hindi isinasakripisyo ang aking kalayaan sa hinaharap. Pinoprotektahan niya ako, sabi ko, mabigat sa realisasyon ang mga salita. Pinoprotektahan niya kayong pareho sa iba't ibang paraan, marahang sabi ni Margarita. Ang mga pautang na ibinigay niya kay Wally sa mga nakaraang taon ay malaki, ngunit galing ito sa operating account ng negosyo, hindi sa inyong personal na mga ari-arian. At naging maingat siya na idokumento ang lahat. Kumuha siya ng isa pang folder. Ito ang mga kopya ng lahat ng loan agreement sa pagitan ng negosyo at ng inyong anak. Iginigiit ni Noli na ituring ang mga ito bilang formal na transaksyon sa negosyo na may mga schedule ng pagbabayad at interes. Binuksan ko ang folder na may nanginginig na mga kamay. Pahina-pahinang mga dokumento ng pautang, bawat isa ay pirmado ni Noli at Wally. Nakakagulat ang mga halaga, libu-libong piso sa nakalipas na 5 taon, araw sa iba't ibang negosyo at investment ni Wally. Nagbabayad ba si Wally sa mga utang na ito? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Naging hindi komportable ang ekspresyon ni Margarita. Ang schedule ng pagbabayad ay nagpapakita ng malaking atraso. Noong nakaraang buwan, ang natitirang balance, kasama ang naipon na interes, ay humigit kumulang na 4.5 milyon. Ang numero ay tumama sa akin na parang isang sampal. May utang si Wally sa negosyo ng pamilya, ang negosyo ko, ng halos 4.5 milyon habang sinasabing walang iniwan ang kanyang ama kundi mga utang. Ano ang mangyayari sa mga obligasyong ito ngayon, tanong ko. Naililipat ito kasama ng mga asset ng negosyo. Bilang bagong may-ari ng trust, mayroon kayong legal na karapatan na maningil o baguhin ang mga tuntunin ayon sa inyong nais. Naisip ko sina Wally at Rowena na sinusukat ang aking kusina, pinaplano ang kanilang mga renobasyon, pinag-uusapan kung kailan nila maaaring simulan ipakita ang bahay. Napakakumpiyansa nila, sigurado silang karapat-dapat sila sa lahat ng pinaghirapan ni Noli. May isa pa po kayong dapat malaman, sabi ni Margarita, mas maingat pa ang boses. Noong nakaraang buwan, direktang kumontak sa akin ang inyong anak. Sinabi niya na sa pagpanaw ng kanyang ama, siya na ang mamamahala sa mga gawain ng negosyo. Hiniling niya sa akin na ihanda ang mga dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari, at sinabi ko sa kanya na kakailanganin ko ng nakasulat na pahintulot mula sa benepisyaryo ng trust, mula sa inyo. Tila nagulat siya na kasama kayo sa istruktura ng negosyo. Kaya pala, binalak ni Wally na angkinin ang negosyo, kasama ang bahay, sa pag-aakalang ako'y masyadong nagluluksa at walang muwang para maintindihan ang nangyayari. Ang pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa aking inaasahan. Margarita, may itatanong ako sa iyo ng kumpidensyal, sabi ko. Kung gusto kong panatilihin ang kasalukuyang istruktura ng negosyo, na si Tomas pa rin ang mamamahala, posible ba iyon? Siyempre. Umaasa nga si Tomas na marinig ang balita mula sa inyo. Sa totoo lang, nag-aalala siya sa kinabukasan ng kumpanya at sa kanyang trabaho. Kung handa kayong panatilihin ang kasalukuyang sistema, sa tingin ko'y magiging maaasahan siya at magpapasalamat sa pagkakataon. Kinuha ko ang lahat ng papeles, umiikot ang isip sa mga implikasyon ng aking nalaman. Ang negosyo ay akin. Ang malaking utang ni Wally ay totoo at legal na maipapatupad, at wala silang kaalam-alam na ang kanilang mga plano ay nakabatay sa kasinungalingan at maling akala. Gusto kong mag-schedule ng isang pulong kay Tomas sa lalong madaling panahon, sabi ko. At gusto kong maintindihan ang lahat ng aking opsyon tungkol sa mga natitirang utang. Sige po. Tatawagan ko ba si Tomas ngayong hapon? Pakiusap. At Margarita, sana'y manatiling kumpidensyal ang pag-uusap na ito sa ngayon. Walang problema. Sagrado ang client confidentiality sa negosyong ito. Habang pauwi, nag-vibrate ang telepono ko dahil sa isa pang text mula kay Rowena. Milagros, gusto ng realtor na mag-schedule ng photographer para bukas. Siguraduhing malinis at maayos ang bahay. Mahalaga ang unang impresyon para sa mga buyer. Tinitigan ko ang mensahe bago itinago ang aking telepono nang hindi sumasagot. Hayaan silang magplano ng kanilang photo session. Hayaan nilang isipin ang kanilang hinaharap sa aking bahay, nagagastusin ang perang akala nila'y minana nila. Wala silang ideya na ang pundasyong pinagtatayuan nila ng kanilang mga pangarap ay malapit ng gumuho. Nang gabing iyon, umupo ako sa study ni Noli sa unang pagkakataon mula nang siya'y pumanaw, napapaligiran ng kanyang maayos na mga file.
Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit siya napakametikuloso sa pag-iingat ng mga tala. Kung bakit niya iginiit ang tamang dokumentasyon para sa bawat transaksyon. Nagtatayo siya ng isang kuta sa paligid ko, ladrilyo sa ladrilyo, transaksyon sa transaksyon. At bukas, sisimulan kong alamin kung gaano katibay ang mga pader na iyon. Nakatakip ang magaspang na kamay ni Thomas Briones sa kanyang tasa ng kape habang nakaupo kami sa aking kusina kinabukasan. Sa edad na 55, mayroon pa rin siyang malalapad na balikat at makakapal na palad ng isang taong ginugol ang buhay sa pagtatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay may pagod na hindi ko pa nakita dati. Ginang Henderson, magiging tapat po ako sa inyo, sabi niya, magaspang ang boses sa emosyon. Nag-aalala po ako mula nang pumanaw si Ginoong Noli. Dumaan po si Wally sa construction site noong nakaraang linggo. Pinag-uusapan ang pagtatasa ng mga asset at pag-streamline ng operasyon. Hindi maganda ang dating sa mga tulad ko. Nagsalin ako ng isa pang tasa ng kape, ginagamit ang pamilyar na gawain para pakalmahin ang aking sarili. Thomas, ano ba talaga ang sinabi ng anak ko sa iyo? Sinabi niya na may pinagdadaan ng problema sa pera ang pamilya, na kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa negosyo. Gusto niyang bigyan ko siya ng kumpletong listahan ng lahat ng aming kasalukuyang kontrata, kagamitan, at mga projection ng cash flow. Kumuyom ang panga ni Tomas. Tinanong din niya ang mga susi sa equipment yard at sa opisina. At ano ang sinabi mo sa kanya? Na kailangan ko munang makipag-usap sa kung sino talaga ang namamahala ngayon. Laging sinasabi sa akin ni Ginoong Noli na kung may mangyari sa kanya, dapat akong maghintay ng tamang instruksyon mula sa legal na may-ari. Tumingin si Thomas sa akin. Hindi niya sinabing si Wally iyon. Gumaan ang aking pakiramdam. Naghanda si Noli para sa senaryong ito, tinitiyak na si Thomas ay magiging tagapangalaga ng negosyo sa halip na basta na lang itong ibigay sa sinumang mag-aangkin ng otoridad. Thomas, may kailangan akong ibahagi sa iyo. Ngunit kailangan ko ang iyong salita na ang pag-uusap na ito ay mananatili sa pagitan natin sa ngayon. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Mayroon po kayong salita ko, ma'am. Inilatag ko ang mga dokumentong ibinigay sa akin ni Margarita kahapon. Ako ang may-ari ng A. Henderson Construction, hindi si Wally, hindi ang estate. Ako. Inilipat ni Noli ang lahat sa isang trust 5 taon na ang nakalipas at ako ang benepisyaryo. Nanlaki ang mga mata ni Thomas habang pinag-aaralan ang mga papel. Sus Mariosep. Ipagpaumanhin niyo po ang aking salita, ma'am, ngunit laging 3 hakbang ang nauna sa isip ni Ginoong Noli. Totoo iyan. At ayon sa mga tala na ito, naging malaki ang kita ng negosyo sa ilalim ng iyong pamamahala. Isang bahid ng pagmamalaki ang gumuhit sa mukha ni Thomas. Nakabuo po kami ng magandang reputasyon, Ginang Henderson. Mga tapat na kliyente, dekalidad na trabaho, makatwirang presyo. Itinuro sa akin ni Ginoong Noli na mas mahalaga ang mga paulit-ulit na customer kaysa sa isang malaking kita. Gusto kong ipagpatuloy mo ang lahat ng iyong ginagawa, sabi ko. Ngunit may kailangan akong maintindihan. Hindi naging tapat si Wally tungkol sa sitwasyong pinansyal ng pamilya. Maaari mo bang sabihin sa akin ang anumang interaksyon mo sa kanya tungkol sa negosyo? Nagdilim ang ekspresyon ni Thomas. Marami po sa mga nakaraang taon. Dumarating siya kapag wala si Ginoong Noli, nagtatanong tungkol sa cash flow, gustong malaman ang mga paparating na bayad mula sa mga kliyente. Ilang beses siyang nagmungkahi na baka pwedeng tulungan siya ng negosyo para sa pansamantalang pondo sa mga investment opportunity. At ano ang sinabi mo sa kanya? Na kailangan niyang kausapin ang kanyang ama. Hindi po ako tanga, Ginang Henderson. Nakikita ko po ang nangyayari. Tumigas ang boses ni Thomas. Noong nakaraang taon, nagpakita siya sa bangko sa mismong araw na nagdeposito kami ng malaking bayad mula sa proyekto ng Morrison Office Building. Nagkataon lang daw, pero interesado siyang kausapin ang teller tungkol sa deposito. Kinabahan ako. Minamanmanan pala ni Wally ang kita ng negosyo, marahil sinusubukang itugma ang kanyang mga hiling ng pautang sa pinakamalaking available na cash. Thomas, may itatanong ako sa iyo at kailangan ko ng buong katapatan. Sa tingin mo ba, naiintindihan ni Wally kung gaano kalaking pera ang dumadaloy sa negosyong ito? Natahimik si Thomas sandali, nag-iisip. Sa tingin ko po alam niyang mas malaki ito kaysa sa ipinapakita ng pamilya, pero hindi niya alam ang buong lawak.
Naging maingat si Ginoong Noli sa paghihiwalay ng negosyo at personal na pananalapi kahit sa papel lang. Anong ibig mong sabihin? Matalino po kasi ang inyong asawa. Kapag humihingi ng tulong si Wally, sasabihin ni Ginoong Noli na hirap ang negosyo, na manipis ang kita. Ngunit hahanap pa rin siya ng paraan para tumulong, kadalasan bilang pautang mula sa business account sa halip na mula sa kanyang personal na pondo. Kinuha ni Thomas ang kanyang maliit na notebook, gasgas na sa mga taon ng paggamit. Itinatala ko po ang lahat, Ginang Henderson. Isang ugali na itinuro sa akin ni Ginoong Noli. Ayon sa aking mga tala, nakatanggap si Wally ng kabuang bayad na humigit kumulang 4.8 milyon sa nakalipas na 5 taon. Ang numero ay mas mataas pa sa ipinakita sa akin ni Margarita. Mga bayad, hindi mga pautang. Iyon po ang ibig kong sabihin sa pagiging matalino ni Ginoong Noli. Inayos niya ito bilang mga pautang sa papel na may mga schedule ng pagbabayad at lahat. Ngunit hindi niya kailanman ipinatupad ang mga tuntunin. Kapag hindi nakakabayad si Wally, hahayaan na lang ni Ginoong Noli. Kaya iniisip ni Wally na wala siyang utang. Umaarte si Wally na wala siyang utang pagtatama ni Tomas. Kung naniniwala ba talaga siya o nagkukunwari lang, hindi ko masabi. Na para bang tinawag ng aming pag-uusap, narinig ko ang pagsara ng pinto ng kotse sa driveway. Sa bintana ng kusina, nakita ko ang Honda Pilot ni Wally na nakaparada sa likod ng truck ni Tomas. Anak ko iyan, sabi ko ng mahina. Ayokong malaman niyang pinag-uusapan natin ang negosyo. Tumango si Tomas at mabilis na tinipon ang mga papel na ipinakita ko. Ginang Henderson, anuman po ang inyong desisyon, buo po ang aking suporta. Mabuting tao si Ginoong Noli at nagtiwala siya sa inyo ng sapat para ilagay ang lahat sa inyong pangalan. Sapat na po iyon para sa akin. Pumasok si Wally nang hindi ko makatok. Isang bagay na ikaiinis ni Noli, ngunit natutunan ko ng tanggapin. Magandang umaga, sabi niya, halos hindi tinitingnan si Thomas. Hindi ko inaasahang may bisita. Dumaan si Thomas para kumustahin ako, sabi ko ng maayos. Alam mo namang laging maalalahanin yan. Nga. Ang atensyon ni Wally ay nasa iba na, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang kusina na parang tinitingnan para sa Rizal Value. Actually, Thomas, mabutit nandito ka. Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon ng negosyo. Naging maingat na neutral ang ekspresyon ni Thomas. Ngayong wala na si Itay, magkakaroon ng ilang pagbabago. Kailangan gumawa ng pamilya ng mga praktikal na desisyon tungkol sa mga asset at mga obligasyon. Pinanood ko ang palitan na ito na may pagkamangha. Napakakumpiyansa ni Wally, sigurado sa kanyang otoridad. Wala siyang ideya na sinusubukan niyang angkinin ang isang bagay na hindi kailanman naging sa kanya. Anong klaseng mga pagbabago? Tanong ni Thomas. Well, kailangan nating suriin kung makatuwiran pa bang ipagpatuloy ang operasyon o mas mabuting i-liquidate ang mga asset at bayaran ang anumang natitirang utang. Kaswal ang tono ni Wally na parang pinag-uusapan lang kung ano ang itatanghalian. Naiintindihan ko. At sino ang gumagawa ng mga desisyong ito? Kumurap si Wally, halatang hindi inaasahan ang tanong. Ang pamilya, syempre. Ako na ang hahawak sa mga gawain ng negosyo ni Itay mula ngayon. Ikaw pala, maingat na neutral ang boses ni Thomas, ngunit napansin ko ang bahagyang diinsat ikaw. Nay, magtimpla ka muna ng bagong kape, sabi ni Wally, tinataboy ako tulad ng dati kapag may mahahalagang usapan. Kailangan naming pag-usapan ni Thomas ang ilang teknikal na detalye. Ngunit hindi ako gumalaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanindigan ako. Dito lang ako, salamat. Ito ang kusina ko at bisita ko si Thomas. Nagulat si Wally ngunit nagkibit balikat. CJ. Thomas, kailangan kong ihanda mo ang kumpletong inventaryo ng lahat ng kagamitan, sasakyan at kasalukuyang kontrata. Kailangan ko rin ng access sa mga business account para masuri ko ang sitwasyong pinansyal. Masaya po akong tutulong dyan, maingat na sabi ni Thomas. Kanino po ako dapat makipag-ugnayan para sa otorisasyon sa account access? Sa akin, syempre. At mayroon po ba kayong legal na otoridad para ma-access ang mga account ng A. Henderson Construction? Bahagyang nanghina ang kumpiyansa ni Wally. Dahil ako ang anak at tagapagmana ni Noli Henderson. Naiintindihan ko.
At mayroon po ba kayong dokumentasyon na nagpapatunay na otorisado kayong kumilos sa ngalan ng negosyo? Natahimik ang kusina maliban sa pagtiktak ng lumang orasan sa itaas ng lababo. Namumula ang mukha ni Wally at nakikita kong nagpipigil siya sa pagitan ng inis at pag-aalinlangan. Teka, Thomas, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon dito, sabi ni Wally na may mapangmatang tono na ginagamit niya kapag hinahamon. Hindi ito hostile takeover. Sinusubukan kong ayusin ang mga naiwan ni Itay at siguraduhing maaalagaan ang lahat. Pero hindi ko magagawa iyon kung pahihirapan mo ang mga bagay. Hindi ko po sinusubukang pahirapan ang mga bagay, pantay na sagot ni Thomas. Sinusubukan ko lang pong maintindihan kung kanino ako dapat sumunod. Napakalinaw po ng inyong ama tungkol sa tamang mga pamamaraan at dokumentasyon. Bumaling si Wally sa akin, halatang umaasa ng suporta. Nay, ipaliwanag mo kay Thomas na ako na ang humahawak sa mga gawain ng negosyo ni Itay ngayon. Tumingin ako sa aking anak, ang lalaking nagpaplanong ibenta ang bahay ko, na nakaipon ng halos 4.5 milyon na utang habang sinasabing walang iniwan ang kanyang ama at gumawa ako ng desisyon. Sa totoo lang, Wally, sa tingin ko'y tama si Thomas na humingi ng tamang dokumentasyon, sabi ko ng mahina. Laging maingat ang iyong ama sa mga bagay na ito. Tinitigan ako ni Wally na parang tumubo ang pangalawang ulo ko. Ano nang pinagsasabi mo? Pinag-uusapan ko ang pagsisigurong lahat ay naaayon sa batas. Sigurado akong naiintindihan mo ang kahalagahan niyan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap na ito, mukhang nag-aalinlangan si Wally. At habang pinapanood ko ang pag-aalinlangang iyon na gumuhit sa kanyang mukha, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan, kapangyarihan. 7:00 ng umaga dumating ang tawag, 3 araw matapos ang aming komprontasyon sa kusina. Inaasahan ko na ito. Hindi mo maaaring questionin ang inaakalang otoridad ng isang tao nang walang kahihinatnan, lalo na kung sanay siyang nasusunod ang gusto. Nay, kailangan nating mag-usap ngayon. Puno ng pigil na galit ang boses ni Wally. Pupunta kami ni Rowena dyan. Masyado pang maaga, hindi ba? Hindi na ito makapaghintay. Darating kami sa loob ng 20 minuto. Binabaan niya ako bago pa man ako makasagot. Naglaan ako ng oras sa pagbibihis, pinili ang isang navy blue na bestida na laging sinasabi ni Nolly na nagpapakita ng aking dignidad. Kung ito ay magiging isang komprontasyon, haharapin ko ito ng maayos. Dumating sila eksaktong 20 minuto mamaya, ang takong ni Rowena ay agresibong tumutunog sa beranda. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makakatok, pinapanatili ang maliit na bentahe ng pagiging host sa sarili kong tahanan. Magandang umaga, sabi ko ng kaaya-aya, na parang isang sosyal na pagbisita. Nilagpasan ako ni Rowena papasok sa sala, ang kanyang designer na bag ay hawak na parang sandata. Sumunod si Wally, seryoso ang mukha. Pareho silang nanatiling nakatayo, pumwesto sa pagitan ko at ng pinto, isang taktikang pananakot. Nay, hindi ko alam kung anong laro ang iniisip mo, simula ni Wally. Pero tumawag si Thomas Briones kahapon at sinabing hindi niya maibibigay sa akin ang impormasyon ng negosyo nang walang tamang otorisasyon. Ano nang sinabi mo sa kanya? Umupo ako sa paboritong armchair ni Nolly, ang may pinakamagandang tanawin sa silid. Sinabi ko sa kanya na sundin ang tamang pamamaraan. Iyon ang aasahan ng iyong ama. Tamang pamamaraan, matinis ang boses ni Rowena. Anak at tagapagmana ni Nolly si Wally. Anong? Otorisasyon pa ang kailangan? Legal na otorisasyon, kalmado kong sabi. Ang uri na nagmumula sa tunay na pagmamay-ari. Nanliit ang mga mata ni Wally. Anong pinagsasabi mo? Ang huling habilin ni Itay ay iniiwan ang lahat sa pamilya. Ako ang executor, ibig sabihin, ako ang hahawak sa lahat ng assets hanggang sa maayos ang mana. Sa totoo lang, Wally, hindi iyan gaanong tama. Kinuha ko ang folder na inilagay ko sa gilid na mesa, ang naglalaman ng lahat ng dokumentong ibinigay sa akin ni Margarita Morales. Nanigas sina Wally at Rowena nang buksan ko ito. Ang huling habilin ng iyong ama ay tunay ngang iniiwan ang kanyang mga personal na ari-arian at ang bahay na ito sa pamilya, patuloy ko. Ngunit ang Henderson Construction ay hindi bahagi ng kanyang ari-arian. 5 taon na itong hindi bahagi. Ano nang pinagsasabi mo, sigaw ni Wally. Inilabas ko ang mga dokumento ng trust at inilagay sa mesang kape sa pagitan namin.
Ang si Henderson Construction ay pag-aari ng Henderson Construction Trust mula pa noong 2019. At ako ang nag-iisang benepisyaryo ng trust na iyon. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Unang kinuha ni Rowena ang mga dokumento, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga legal na salita. Nagbasa si Wally sa likod niya, namumutla ang mukha. Imposible ito, bulong ni Rowena. Wala kang alam sa negosyo. Hindi ka nga marunong mag-balance ng cheque. Tama ka, hindi nga. Ang iyong ama ang humahawak ng lahat ng iyon. Ngunit tila, may mga bagay siyang naiintindihan tungkol sa sitwasyon ng ating pamilya na masyado akong naging walang muwang para makita. Napaupo si Wally sa sofa na parang nanlambot ang mga binti. Pero hirap ang negosyo. Laging sinasabi ni Itay na manipis ang kita, na halos hindi sapat para mapatakbo ito. Naging malaki ang kita ng negosyo, sa totoo lang. Narito ang mga financial statement sa nakalipas na 5 taon. Inabot ko sa kanya ang isa pang set ng mga papel. Ang pagmamasid sa mukha ni Wally habang pinoproseso ang mga numero ay parang panonood sa isang taong napagtantong naglalaro siya ng dama habang ang lahat ay naglalaro ng chess. Ang mga kitang ito ni. Halos hindi marinig ang boses ni Wally. Saan napunta ang perang ito? Ang ilan ay napunta sa iyo, Wally. Malaking bahagi sa katunayan. Inilabas ko ang mga dokumento ng pautang. 4.5 milyon sa loob ng 5 taon para maging eksakto. Hinablot ni Rowena ang mga papel ng pautang, nagpapanik ang mga mata. Nakasulat dito, loans. Wally, sabi mo mga regalo iyon. Sabi mo tinutulungan tayo ng ama mo na makapagsimula. Mga regalo iyon, sabi ni Wally, ngunit walang paninindigan ang kanyang boses. Hindi humingi ng bayad si Itay. Hindi man lang niya binanggit ang mga schedule ng pagbabayad. Sa totoo lang, ginawa niya, sabi ko ng mahina. Nasa kay Margarita Morales ang mga kopya ng bawat pag-uusap, bawat hindi na bayarang hulog, bawat pagkakataon na pinili ng iyong ama na palawigin ang mga tuntunin sa halip na singilin ka. Pinanood ko habang unti-unting lumulubog sa kanila ang realidad ng kanilang sitwasyon. Itinayo ni Wally ang kanyang buhay pinansyal sa pag-aakalang ang kabaitan ng kanyang ama ay magpapatuloy magpakailanman. Marahil ay umutang siya laban sa mga inaasahang iyon, gumawa ng mga pangako batay sa perang akala niya isa kanya. Pero wala itong binabago, biglang sabi ni Rowena na may desperadong tono. Ang bahay ay mapupunta pa rin kay Wally. Mas malaki ang halaga niyan kaysa sa isang maliit na construction business. Talaga ba? Mahinahon kong tanong. Kumislap ang mga mata ni Rowena sa pagitan ng galit at panik. Huwag kang maglaro, Milagros. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyon. Tama ka. Magandang ari-arian ito. Siyempre, mayroon lang isang bagay ang sangla. Biglang tumingala si Wally. Anong sangla? Sabi ni Itay bayad na ang bahay. Bayad na nga. Ngunit 18 buwan na ang nakalipas, kumuha ang iyong ama ng home equity loan. Malaki-laki rin. Inilabas ko ang huling set ng mga dokumento, ang mga natuklasan ko sa study ni Noli kahapon lamang. Maingat na nakatago sa isang folder na may markang Key Emergency Funds. Isang home equity loan para sa 17.5 milyon, patuloy ko. Ang pera ay inilipat sa Henderson Construction Trust account na nangangahulugang naging bahagi ito ng aking mana. Namuti ang mukha ni Rowena. Hindi iyan posible. Malalaman namin. Kailangan naming pumirma. Ang iyong ama ang nag-iisang may-ari ng bahay noong panahong iyon, putol ko. Nakalista ako bilang asawa na may karapatan sa survivorship, ngunit hindi bilang co-owner. Hindi niya kailangan ng pirma ng iba. Tinitigan ni Wally ang mga dokumento ng pautang na parabang nakasulat sa ibang wika. Pero bakit niya gagawin ito? Bakit niya isasangla ang bahay para lang ilagay ang pera sa isang business account? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap na ito, hinayaan kong lumabas ang aking maingat na kinokontrol na emosyon. Dahil pinoprotektahan niya ako, Wally. Tinitiyak niyang anuman ang mangyari, magkakaroon ako ng pinansyal na seguridad. Pinoprotektahan ka mula saan? Paos ang boses ni Wally. Mula rito, sabi ko, ikinumpas ang eksena sa harap ko. Mula sa pagpapalaya sa sarili kong tahanan ng mga miyembro ng pamilya na nakikita ako bilang pabigat sa halip na isang tao.
Mula sa pag-iwan sa akin na walang-wala habang inaangkin ng iba ang inaakala nilang para sa kanila. Sa wakas ay tuluyang nasira ang composure ni Rowena. Minanipula mo siya. Kinumbinsi mo ang isang mamamatay na tao na baguhin ang lahat. Hindi mamamatay na tao ang iyong ama noong itinatag niya ang mga trust na ito, Rowena. Nagpaplano siya. At ang katotohanang naramdaman niyang kailangan niyang magplano para sa senaryong ito ay dapat maisabihin sa iyo tungkol sa kung paano niya tinitingnan ang dynamics ng ating pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Wally habang ibinababa ang mga papel. Nay, sigurado akong maaayos natin ito. Hindi mo naman talaga gustong magpatakbo ng isang construction business at ang bahay na ito ay ating tahanan. Dapat manatili ito sa pamilya. Mananatili nga ito sa pamilya, Wally. Mananatili ito sa akin. Pero ang mga bayad sa sangla, desperadong sabi ni Rowena. Paano mo babayaran iyon? Sa parehong paraan na inilaan ng iyong ama, gamit ang kita mula sa E. Henderson Construction. Tinitiyak sa akin ni Thomas Bryons na matatag ang negosyo at sinabi ni Margarita Morales na madaling sasagutin ng cash flow ang mga bayad sa utang na maisapat pang matitira para sa aking mga gastusin. Tumayo ako at inayos ang aking bestida. Ngayon, nabanggit ninyo ang tungkol sa paglipat. Sa tingin ko, maganda pa ring ideya iyon. Hindi para sa akin, syempre. Pero sigurado akong makakahanap kayo ng magandang lugar para magsimula muli. Tumingin sa akin si Wally na parang ngayon lang niya ako nakita. Nay, hindi ka seryoso. Matapos ang lahat ng ginawa ni Itay para sa iyo, ang lahat ng kahulugan ng ating pamilya. Ginawa nga ng iyong ama ang lahat para sa akin, putol ko. Minahal niya ako ng sapat para siguraduhing hindi ako mapapasailalim sa awa ng sinuman, kabilang na ang sarili kong anak. At ngayon, naiintindihan ko kung gaano ko kinailangan ang proteksyong iyon. Nasa pinto na si Rowena, ang mukha'y puno ng galit at hindi paniniwala. Hindi pa ito tapos, Milagros. Lalabanan namin ito. Kokontrahin namin ang lahat. Sige lang, kalmado kong sabi. Ngunit dapat ninyong malaman na lahat ng ginawa ng iyong ama ay ganap na legal at maayos na dokumentado. Napakamasusi ni Margarita Morales at naibigay na niya ang mga kopya ng lahat ng kaugnay na dokumento sa aking abogado. Huminto si Wally sa pinto, ang ekspresyon niya ipinaghalong pagkalito at sakit. Hindi ko maintindihan, Nay. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Wala akong ginagawa sa inyo, Wally. Tinatanggihan ko lang na gawin ninyo ito sa akin. Pagkaalis nila, umupo akong mag-isa sa biglaang katahimikan ng aking bahay, at naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan. Sa unang pagkakataon mula noong ako'y dalaga pa, ako'y ganap na malaya sa pananalapi. Wala akong utang kaninuman at walang makakaagaw sa kung anong mayroon ako. Binigyan ako ni Noli ng higit pa sa pera. Binigyan niya ako ng kalayaan. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa deck ng aking bagong cottage, sa tabing dagat, pinapanood ang sinag ng araw na nagpipinta ng gintong mga guhit sa dagat Pasipiko. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ang naging aking pang-araw-araw na simponya, pumalit sa mga pamilyar na alog at tunog ng lumang bahay. Ang cottage sa Costa Serena ay mas maliit kaysa sa bahay ng pamilya, ngunit ito ay akin lamang. Bawat kasangkapan, bawat palamuti, bawat silid ay sumasalamin sa aking panlasa sa halip na mga kompromisong ginawa sa loob ng 32 taon ng pagsasama. Natuklasan ko, sa aking pagkagulat, na mayroon pala akong mahusay na panlasa kapag walang ibang nagbibigay ng opinyon. Ang E. Henderson Construction ay patuloy na umunlad sa ilalim ng pamamahala ni Thomas Bryons. Tumatawag siya tuwing Biyernes ng hapon para i-update ako sa mga kasalukuyang proyekto at paparating na kontrata, at ang quarterly na kita ay direktang idinedeposito sa aking account. Tinupad ko ang aking pangako na panatilihin ang negosyo tulad ng pagkakaayos ni Noli at lahat ng kasangkot ay tila mas masaya sa katatagan. Ang cottage ay isang hindi inaasahang tuklas. Habang nagsasaliksik ng mga ari-arian sa baybayin, nalaman kong binili ito ni Noli 3 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng construction trust. Natagpuan ni Margarita Morales ang titulo habang inaayos ang mga asset ng negosyo, kasama ang isang sulat kamay ni Noli, para sa pagreretiro ni Milagros, kapag handa na siya para sa hangin ng dagat at walang ibang schedule kundi ang sa kanya.
Kahit sa kabilang buhay, inaalagaan pa rin ako ng aking asawa. Ngunit espesyal ang umagang ito. Darating ang aking abogado para tapusin ang huling bahagi ng negosyo mula sa aking lumang buhay. Sinubukan niyang kontrahin ni Wally at Rowena ang mga arrangement ng trust, kumuha ng isang mamahaling abogado na dalubhasa sa mga kaso ng elder law at financial exploitation. Hindi naging maganda ang resulta para sa kanila. Ipinakita ng investigasyon na hindi lamang legal at maayos na naisakatuparan ang lahat ng financial arrangement ni Nolly, kundi mas malaki pa pala ang utang ni Wally sa negosyo kaysa sa unang kalkulasyon. Ang interes at mga parusa ay nagdala sa kabuuan sa mahigit 4.8 milyon. Tumunog ang doorbell eksaktong alas 10. Si Jamie Panganiban, walang kaugnayan kay Elena sa bangko, ay isang taong naniniwala na ang pagiging nasa oras ay sumasalamin sa karakter. Siya ang kumakatawan sa akin mula nang magsimula ang lahat ng ito, at ang kanyang mahinahong kakayahan ay naging napakahalaga. Magandang umaga, Milagros, sabi niya, umupo sa komportabling silya sa tabi ng bintana. Dala ko na ang huling kasunduan para sa iyong pagsusuri. Nagsalin ako ng kape mula sa French press na natutunan kong gamitin, isa pang maliit na kalayaan sa aking bagong buhay, at umupo sa tapat niya. Paano nila tinanggap ang mga huling tuntunin? Ang ekspresyon ni Jamie ay nagpapahiwatig ng kontroladong pagkasabik. Tulad ng inaasahan. Ginugol ng abogado ni Wally ang maraming oras sa pag-argumento na ang mga obligasyon sa pamilya ay dapat mangibabaw sa mga kontrata sa negosyo, ngunit sa huli, malinaw ang batas sa mga obligasyon sa utang. Inabot niya sa akin ang mga dokumento. Pagkatapos ng 6 na buwang legal na labanan, pumayag sina Wally at Rowena sa mga tuntunin na kumikilala sa buong utang at nagtatag ng isang plano sa pagbabayad na aabutin sila ng 8 taon para makumpleto, kung hindi sila papalpak sa pagbabayad. Sinubukan nilang muling makipagnegosasyon para sa isang family forgiveness clause, patuloy ni James. Si Wally ay talagang napaiyak sa huling pulong, sinasabing sinisira ko raw ang relasyon sa kanyang nag-iisang anak dahil sa pera. At ano ang sinabi mo sa kanila? Ipinaalala ko sa kanila na kinakatawan ko ang iyong interes sa pananalapi, hindi ang iyong mga relasyon sa pamilya. Bagamat maaaring nabanggit ko na karamihan sa mga ina ay hindi kinakailangang idemanda ang kanilang mga anak para maningil ng lehitimong utang. Kasama rin sa kasunduan ang isang probisyon na partikular na ikinasya ko. Kung hindi makakabayad sina Wally at Rowena, maaaring legal na kunin ng negosyo ang sahod ni Wally at maglagay ng mga lien sa anumang ari-arian na kanilang bibilhin. Ito ay isang safety net na magtitiyak na matatanggap ko ang nararapat sa akin, anuman ang kanilang maging desisyon sa hinaharap. May isa pa pong bagay, sabi ni Jamie, kumuha ng hiwalay na sobre. Dumating po ito para sa inyo kahapon. Ang sobre ay may pamilyar na sulat kamay ni Wally. Sa loob ay isang maikling sulat. Alam kong marahil ay hindi mo ako mapapatawad sa paglaban sa iyo sa bagay na ito, ngunit gusto kong malaman mo na sa wakas ay naiintindihan ko na kung ano ang ginagawa ni Itay. Kinailangan kong mawala ang halos lahat para makita kung gaano karami ang binaliwala ko. Nagko-counseling na kami ni Rowena at may 2 akong trabaho para matugunan ang schedule ng pagbabayad. Umaasa akong balang araw, baka handa ka nang makipag-usap muli sa akin. Patawad sa lahat, Wally. Maingat kong tiniklop ang sulat at isinantabi ito. Ang paghingi ng tawad ay tapat, halata naman. Ngunit ito ay 6 na buwan ng huli at bunsod ng mga kahihinatnan sa halip na konsensya. May gusto po ba kayong ipasabi? Tanong ni Jamie. Wala. Kung gusto ni Wally na muling buuin ang isang relasyon sa akin, magagawa niya ito sa parehong paraan ng pagbabayad niya sa kanyang utang, unti-unti, tuloy-tuloy, at sa paglipas ng panahon. Pagkaalis ni James, dinala ko ang aking kape sa deck at muling binasa ang sulat ni Wally. Ang pighati ay naroon pa rin, hindi lang para kay Nolly, kundi para sa anak na akala ko'y pinalaki ko at sa mga relasyon sa pamilya na akala ko'y totoo. Ngunit sa ilalim ng kalungkutan ay may mas malakas. Isang malalim na kasiyahan na nanindigan ako para sa aking sarili noong ito'y pinakamahalaga. Tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay nagpakita ng isang numerong hindi ko kilala. Hello, Ginang Henderson. Si Linda Morales po ito, anak ni Margarita. Sana'y hindi po ako nakakaabala. Naalala ko si Linda, isang nurse na nagtatrabaho sa regional hospital.
Nabanggit siya ni Margarita paminsan-minsan. Siyempre hindi, Hija. Ano ang maitutulong ko? Well, sa totoo po, baka kayo ang makakatulong sa amin. Ikinuwento sa akin ni Inay ang inyong sitwasyon, kung paano ninyo kinailangang buuin muli ang inyong buhay matapos ang mga problema sa pamilya. Nagsisimula po ako ng isang support group para sa mga kababaihan na nakaranas ng financial manipulation ng pamilya at naisip ko kung maaari ninyong ibahagi ang inyong karanasan. Nabigla ako sa hiling. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Magugulat po kayo kung gaano karaming kababaihan ang nasa katulad na sitwasyon. Mga anak na pakiramdam ay may karapatan sa yaman ng kanilang mga magulang. Mga asawang nagtatago ng impormasyon sa pananalapi. Mga miyembro ng pamilya na inaakalang kahinaan ang kabaitan. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa ibang kababaihan na maintindihan ang kanilang mga karapatan at mahanap ang lakas ng loob na protektahan ang kanilang sarili. Pinag-isipan ko ito sandali habang pinapanood ang isang pelikano na sumisid para sa isda. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay isang naglulukhang biyuda na nahaharap sa pagiging palaboy sa kamay ng sarili kong anak. Ngayon, ako ay malaya sa pananalapi, nakatira kung saan ko gusto, walang pananagutan kaninuman kundi sa aking sarili. Kailan mo gustong magsalita ako? Tanong ko. Talaga po? Gagawin ninyo? Sa tingin ko. Ngunit hindi tungkol sa paghihiganti o mga legal na laban. Gusto kong pag-usapan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang mapagmahal na miyembro ng pamilya at pagiging isang doormat. Tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa sariling sitwasyong pinansyal. Tungkol sa regalong ibinigay sa akin ni Noli noong pinrotektahan niya ang aking kinabukasan kahit mula sa aming sariling anak. Inischedule namin ang pagsasalita para sa susunod na buwan. Matapos ibaba ang telepono, napagtanto ko na ang pagtulong sa ibang kababaihan ay parang isang layunin, isang paraan upang parangalan ang proteksyon ni Noli at ang aking sariling pinaghirapang kalayaan. Nang gabing iyon, ginawa ko ang isang bagay na sinimulan kong gawin gabi-gabi mula nang lumipat sa cottage. Umupo ako sa aking deck na may isang baso ng alak at pinanood ang paglubog ng araw. Naglalaan ng oras upang pahalagahan ang simpleng katotohanan na ang tanawing ito, ang kapayapaang ito, ang kalayaang ito ay akin lamang. Walang makakaagaw nito sa akin. Walang makakapagpasya na ako ay itatapon. Ang cottage ay tahimik maliban sa ritmo ng karagatan at sa malayong tawag ng mga ibon. Bukas ay aalagaan ko ang aking hardin, marahil ay magdadrive papunta sa bayan para mananghalian sa maliit na bistro kung saan laging inilalaan sa akin ng may-ari ang mesa sa tabi ng bintana. Mga simpleng kasiyahan na akin lamang. Ang utang ni Wally ay mababayaran din kung ito man ay kanyang pamamahalaan ng responsable o kailanganin ng negosyo na kunin ang kanyang sahod. Tinitiyak ng legal na kasunduan na makakamit ang hustisya anuman ang kanyang mga pagpipilian. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi pinansyal. Ito ay ang kaalaman na natagpuan ko ang lakas na hilingin ang paggalang na nararapat sa akin. Habang nawawala ang huling liwanag sa kalangitan, itinaas ko ang aking baso sa isang tahimik na pagpupugay kay Noli na saan man siya. Minahal niya ako ng sapat para siguraduhing hindi ako magiging walang magawa, hindi aasa sa awa ng mga taong nakikita ako bilang isang bagay na itatapon. At minahal niya ako ng sapat para siguraduhin, kapag dumating ang pagsubok, mayroon akong lahat ng kailangan ko para malampasan ito. Ang karagatan ay nagpatuloy sa walang hanggang pakikipag-usap sa dalampasigan. At ako'y nakaupo sa sarili kong tahanan, sa sarili kong deck, nabubuhay sa sarili kong buhay, sa wakas ay naunawaan kung ano talaga ang kahulugan ng kalayaan. Nangangahulugan ito na hindi na muling kailangang magmakaawa para sa isang lugar sa isang mesa na dapat ay sa akin. Nangangahulugan ito ng kapayapaan. Ngayon, gusto kong malaman ang tungkol sa inyo na nakinig sa aking kwento. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ko? Nakaranas na ba kayo ng katulad nito? Mag-comment sa ibaba. Samantala, iiwan ko sa huling screen ang 2 pang kwento na paborito sa channel at tiyak na magugulat kayo. Salamat sa panonood hanggang dito.